Episode 2 na po tayo ng Black Rider, mga kapuso, araw ng Martes. Dinala na nga nila sa presinto, no, at si Policarpio na nga ang bahala dito. Grabe yung kaguluhan, no. Kaya nga nagpapasalamat itong si Elias dahil nga hindi nga siya hinuli. Sabi naman ni Officer Policarpio, tama naman daw ang ginawa niya. Inalala nila yung mga bata pa lang daw sila, talagang basag-ulero na talaga tong si Elias. Talagang mga ano sila, no, mga loko-loko talaga sila, no, mga magkakababata pala silang lahat. Tapos no, sabi naman ni Elias, sana no, kung hindi lang kami kinapos sa budget noon, kung napagpatuloy ko ng pag-aaral ko, siguro naging pulis na ako. So yun, pinaubaya niya na. Sumapa nga ng titig niya dito sa mga kalalakihan to. Samantala dumako tayo sa Isla Alacdan, Southern Tagalog Region. Dinala na nga itong mga pulis. Meron palang shipment, no, galing sa ibang bansa ng droga. Kaya nangiilan pa itong mga pulis. Kaunti lang kasi sila, kaya nahuli sila. Ang leader ng sindikato, ito palang si Raymond Bagatsing. Siya palang ama ni Calvin, no, yung ginagampanan ni John Lucas. So ito na, no, nagpapatay yung dalawang pulis na lalaki at tinira yung pulis na babae, yan na ginagampanan nga ni Ariela Arida. Syempre hindi mo na siya pinapatay dahil biglang umentra tong si Calvin. Sabi niya, "Dad, paubayan mo na sa amin to, balato mo na, kami na bahala dito ng mga tropahan." So alam na, gagahasain muna bago patayin. Wawa naman. Magpipiestahan siya dito. Yan, no. So pinaubayan na nga ni nung pinuno nila. Hanggang sa dinala na nga siya sa kwarto. Nanlaban pa siya, sinampal pa niya si Calvin sinikmuraan siya hanggang sa napaiga na nga siya sa kama. Tapos talagang inano na siya, no, pinagtulungan na siya ng mga tropahan niya hanggang sa tinanggal na yung mga damit niya. Naging successful yung panggagahasa sa kanya dito. Kakaawa naman, diba? Wala na, di na magtatagal yan, papatay na rin yan matapos gamitin. Samantala, ito namang si Elias, ginagamot ng nanay niya. Sabi niya, "Nako, salamat na lang talaga at nandiyan ka at naayos na yung pintuan namin." Kung ito ba naman si Elias marunong sa mga gawaing bahay sa pagkukumpuni. Diba, sa pagkakarpintero, di okay. Kasi naman itong nakikipagbasag ulo, sabi naman ni Elias. Sila ho yung nauna tinulungan ko lang po talaga si Mang Sito. Naargabyado ho sabi ng mga kaibigan niya, kinakantsawan siya. Nako, totoo nga ba talaga? Nakatingin ka sa mga kalaban. Nako, ngayon lang nangyari yan. Nanay Alma, na kapag nakikipaglaban si Elias, tumitingin doon sa isang babae. Sobrang ganda, pang Miss Universe. Aba, talaga anak, sino naman yun? Hindi ko natanong pangalan kasi dinakip na agad ako ni Officer Policarpio. Biglang may dumating. Ito nga si Bernice. "Magandang gabi ho, nandiyan po ba si Elias Guerrero?" "Ay, nandito nga siya." "Tuloy ka, akit ka." Inalayan siya ni Alma. Ngayon, dumating si Elias. Siyempre, nagkatitigan sila, ang awkward. Talagang nahumaling talaga si Elias dito Nagkaroon ng spark. Nadula si Bernice hanggang sa nahulog silang dalawa. Nabasa sila. Nagkaharapan pa sila sa ilalim ng tubig. Tapos pag-ahon nila, sabi ni ng mga kasamahan niya, "Maligo muna kayo, magbanlaw na muna kayo." Ang awkward talaga Tapos ito na nga, nakaligo na nga si Bernice. Pinahiram na muna ng damit. "Maraming salamat po naparito lang naman ako para magpasalamat sa ng personal. At saka ito nga pala, idala ko, niluto ko to para sa iyo bilang pasasalamat kasi tinulungan mo kami ni Tatay Sito kanina." Sabi naman ni Elias, wala yun. So naiiya pa siya, no? Talagang nabigla lang talaga kami dahil bigla kang dumating kaya hindi kami nakapaghanda. Pasensya na at nahulog tayo kanina kasi nagulat lang talaga ako nung dumating ka. So very awkward talaga hanggang sa nagkatitigan na nga sila. So may meaning na, di ba? Yan na. Tuwan-tuwa naman itong sina yung mga kaibigan niya, sina Empoy. Loko-loko talaga, kinakantsawan siya Nakikinig sa usapan ang cheesy.
So yun o, inabot na nga yung pagkain. Nakakatuwa to eksenang to. Ayun o, talagang ano eh, may spark talaga sila ni Ruru sa ni Kylie, no? Talagang may chemistry talaga sila. Ang lakas talaga ng chemistry nilang dalawa. So ito na nga, pinagpiyansahan nga ni Calvin itong mga tauhan niya kanina, nakalaya na at nagpapasalamat tong apat dahil pinakawalan sila. Ngayon dumating itong si Uno, yung kanang kamay nito ni Calvin, no? Dumating, sabi no, boss, maraming salamat po at pinagpiyansahan niyo kami. Sabi ni Calvin, no, mga walang niya kayo, muntik mong madamay ang asawa ni Mayor sa mga pinagagawa ninyo. Hindi na mauulit, boss. Talagang hindi na mauulit. Kinuha niya yung baril, no? Siya pinagbabaril niya. Patay yung apat eh. Walang tinire. Kinuha niya kay Uno yung baril. So alam na. Pinatay niya, kumbaga wala nang silbi. Nakapun na. Samantala, dumako na tayo dito sa mga tropa ni Elias. Riding pares. Usapan nila ni Tyson, yung nagbabangka, gusto niya umutang kay Annabelle. Sabi ni Annabelle, tinan mo to, ano yan, loko, hindi yung dibdib ko, butas yung damit ko, ibig sabihin wala akong pambili, kaya wala akong panguutang sa'yo. Sabi naman ni Shanty Dope, no, buti pa Tyson, ibenta mo yung bangka mo, tapos bumili ka ng second hand na motor. Sabi naman nito ni Jason Gainsa, alam mo sa umpisa lang yan eh, masasanay ka rin. Alam mo ba, mas maganda pa yung kitaan dito sa pagiging rider. So, ayun nga, pumayag na nga tong kaibigan nila na nagbabangka, di ba? Samantala, itong si Mayor, yung mga pinipirmahan papeles at pinuntahan nga siya ng asawa niya. Ito pa lang si Bernice, yung karakter ni Kylie, nagtatrabaho pala siya bilang sekretary ni Mayor. At nagpasalamat siya kay Mayor na talagang napakabuting mayor nito at talagang napakalinis ng Maynila, di ba? Talagang tumutulong siya sa mga kababayan niya, lalo na sa mga bata, mga estudyante. Ito namang asawa niya na ginagampanan nga ni Gladys, may mga hidden propaganda. Siya ang kalaban dyan eh. Di ba? May mga ginagawang kabalbalan. Lumabas siya ng opisina ni Mayor ng asawa niya. At merong binulong dito sa kanang kamay niya, dito sa tauhan niya. No? Talagang merong plano, meron talagang binabalak. Samantala, balik na nga tayo dito kina Elias. Ayan. Talagang nagpapogi pa kasi nga susunduin niya na si Bernice. Nagliligawan na sila sa time na yan. Sinakay niya na. Ayan o. Basta, suot mo na tong helmet at may pupuntahan tayo. Kapit ka lang sa akin maigi ah. Sige na, ready ka na? Saan ba tayo pupunta? Basta, may pupuntahan tayo. Masaya to. Ayan na, pinaandal niya na yung motor. Biyahero, ang ganda ng helmet nila, no? Ayan na, habang nagdadrive sila, binabaybay nila yung daan na yan. Masaya silang dalawa. Ayan, no? Nagsisimula na silang magligawan dito eh. Tapos to, nung pagbaba nila sa may motel. Very awkward tong moment na to, nakakatawa. Sabi nga ni Bernice dito eh, mot-mot. Dito lang pala tayo sa mot-mot sa motel. So binato niya ng helmet si Elias. Ayoko na. Sabi. Tapos naman si Annabelle, kinakantsawan ng mga rider. Oh Annabelle, ba't ganyan naman ang mukha mo? Ang dami-dami mo customer. Kasi ayon kasi sa mga markets dito sa lugar natin, meron na raw girlfriend itong si Elias. Seryoso daw siya dito, sabi ng mga tropahan. So totoo nga yung chismis. Talagang nagbago tong si Elias natin, diba? Meron nang pinoporma ang babae at seryoso na siya dito. Sinampal siya ng malakas dito ni Bernice eh. Hindi ako ganung klaseng babae, hindi ako mababang babae, no? Sabi niya, para dalhin mo lang ako sa mot-mot. Huwag ka na magpaliwanag, sabi ni Elias, no? Papaliwanag lang ako. Kasi tropa ko yung gwardiya doon. Doon lang ako nakakalibi ng parking lot. Sabi ni Bernice na, sorry. Kung naman kasi di mo agad sinabi. O basta, promise. Pero basta, huwag mo na ako sasampalin ha. Saan ba kasi tayo pupunta? Basta, may surprise ako sa'yo. O paano, alis na tayo? Sabi, nakakainis. Nasaktan tuloy kita. Sorry. Nakakatoto eksena to eh. Ayan o.
So ito na nga, punta na nga tayo dito sa mga tropahan. Ayan,